Mula nung ako ay naging kapitan sa Barangay Batasan Hills, year 2002. Noon pa po talamak na ang problema sa peace and order. May korupsyon, pero narco-politics ang problema natin noon. Ang sindikato nagmumula sa maliit hanggang sa pinakamataas, general lang. At saksi rin po ako nung naging presidente 2016 ang ating minamahal na President Duterte kung paano niya binuwag ang walang leader, walang presidente na noon na naglakas loob na buwagin ang narco-politics natin noon. Bakit narco-politics noon? Ultimo sa barangay, ultimo patrolman ng pulis, ultimo mayor, ultimo governor, ultimo mga congressman, ultimo mga senador. Involved lahat sa droga. Tama! Yan talaga. Ilang presidente ang nag-try pero hindi sila naging successful. Ang Davao kinilala dahil merong isang mayor na may bayag, nagmamahal at may malasakit sa kanyang nasasakupan. Tama. Which noong 2016, uhaw ang Pilipinas. Uhaw kami sa leader na tumatayo para sa kapakanan ng taong bayan. Kaya, nung naghayag na tatakbo si Mayor Rodrigo Duterte, isa kami sa nagpapasalamat at tumayo na sana tumuloy siya. At noong nanawagan, piso-piso sa luneta, dahil wala nga raw siyang pera, nandun po kami. At doon, taong bayan na ang naghangad ng pagbabago, walang pondo, pero nakita niyo po, dahil may pahintulot sa Diyos, nanalo ang isang Rodrigo Duterte. Iyon! Palakpakan po natin ang tagumpay na yun na binanggit ni Tatay Rane. And the rest is history na. Pero ngayon, ang tunay nating kalagayan ng ating bansa, noon ang sindikato hindi umaabot sa Pangulo. Pwedeng negligence, takot ang Pangulo, kaya laganap ang krimen at droga noon. Dahil ang krimen drug-related po lahat yan. Eksakto. Pero ngayon, ang sindikato ay si Bongbong Marcos mismo. Sindikato ng gobyerno. Tama! Mas malala pa kaysa noong narco-politics. Apat na taon pa lang, maglilimang taon na lugmok na tayo. Eksakto. Abo! At bakit ngayon ang tao para bang duwag? Para bang takot? Para bang bayad lahat? Dahil ang pinuno ng sindikato ay ang ating Pangulo. Ayun! Presidenteng sindikato! Kaya lahat ng departamento natin
Sindikato na ang galawan. Maletagang. Ang Diyos na ang kumilos para imulat tayo sa tunay na sitwasyon ng administrasyong ito. Last year, mayabang na naghayag sa kanyang SONA 5,000 plus flood control. Tapos na, accomplished niya. After 2 days, ang Diyos ang gumawa, pinasinungalingan ang sindikatong BBM na to. Bumaha, pinakita, pinamulat sa atin kung gaano kawalang hiya. Alam niyo kasi pagka-adik ka, wala ka ho sa tamang pag-iisip. Konektado lahat po yan. Kahit tanong niyo kung may kamag-anak kayong adik. Nakikita namin talaga yan. Tama yan. Buong pamilya namumroblema. Buong pamilya ninanakawan. Pag wala nang manakaw sa pamilya, sa kapitbahay na nagnanakaw at sa buong komunidad na. Yun. Tama. Yan ang nangyayari kay Bongbong Marcos ngayon. Addictus. Pinigitan pa ang pagkawalang hiya ng ama. Wow. Sabi nga natin noon, nung kumakandidato at naniniwala tayo sa kanya, ako hindi ko binoto talaga yan eh. On the record ho yan. Mabuti si Tatay Rani, hindi na nadamay sa budol ni Marcos. Na ang kasalanan ng ama, hindi kasalanan ng anak. Na naman. Pero ngayon, ang kasalanan ng ama, hinigitan pa ng anak! Yeah! Malala! Nakakalungkot po dahil lahat kontrolado ng sindikato dahil ang gobyerno ang sindikato nabubusalsalan. Bukod sa pera, may takot dahil buti pa yung ama, deklarado ang martial law, pero yung silent martial law ngayon natin, mas nakakatakot. Na, eto po, ay may advance info ako sa inyo. Yes, Tatay Rani, go ahead. Yes! Labas! Labas mo tatay! Ang kanyang ere-report sa SONA, arestado si Speaker Romualdez. Hoy, sana! Pero, Tatay Rani, Pero, ano yun? Explain, please. pero, nagsalita, hindi ako ang mastermind. Kaya, ang script na bago na. Dahil baka magturo. Supposed to be ngayon, lalabasan ng warrant. Aha. Aha. Nabago na naman, binago na naman ang istorya, ang ere-report na lang sa Monday, sinampahan na ng kaso si Speaker Romualdez. Oh, wow! Umatras ang bayag ni Marcos. Turo-turoan na. Papayag, maniniwala pa ba tayo? Wala na. Wala na. Hahayaan pa ba natin, sisip-sipin pa ang kaban ng bayan? Hindi na. Hindi na. Noon, narco-politics lang at peace and order. Ngayon, Ang problema natin ngayon, narco-politics na, talamak pa ang korupsyon, ang higit sa lahat,
ang puno ng sindikato pinagsama sa isang tao, may droga na, May droga? Sinungaling? sinungaling pa, Adik. at higit sa lahat, Nagnanakaw. adik hindi lang sa droga, Kundi? pati sa pera ng bayan. Magnanakaw na adik! Or adik sa pagnanakaw. Yun. Alam nyo, nakakalungkot dahil yung mga inaasahan nating activities, cancel lahat. Kaya nga, Yan. mabuti nandito pa tayo Buti Tatay Rani. na lang, mayroon hong kampilan, mayroong kumparas at the rest ng kasama ko rito, Tama. Yes. mayroon ho tayong pagmumula. People's Zona. Yes, the people's honor. Tanong ko po sa atin, alam ko ho, majority rito mga senior citizen. Opo, medyo tayo. Yan po. Lumaban na kayo noon sa ama, Malapit-lapit na rin kami dyan. para bang nakakapagod ng lumaban pa sa mas walang hiyang anak. Grabe ka. Grabe. Terrible. Terrible. Wala ho ba tayong anak na pwede ho nating ayaing sumama Dapat, yun. para matapos na po ang paghihirap ng bayang ito? Tama. Naniniwala po tayo sa mapayapang protesta. Mhm. Dahil karapatan po natin yan, nandyan po yan sa saligang batas po natin. Kaya niyo pa bang maghintay ng another year? Hindi na! Lugmok na Tatay Rani, lugmok ng bayan. Alam nyo, pag ito, wala tayong ginawang aksyon laban sa korupsyon, laban sa sindikato, mas masahol pa ho tayo sa bulok na isda. Correct. We agree. Hinayaan natin mangyari ang di dapat mangyari, sisingilin tayo ng susunod na henerasyon. Yan. Yan talaga. At sasabihin sa atin, ano ba ang ginawa nyo? Bakit lugmok na ang bayang ito? Pati kinabukasan namin, Wasak. niwasak, ninakaw pa. Yan mo. Ginawa ko din ng video. Ako, any moment, sabi nila, lalabasan ang wara. Oo, kinasuhan na rin si Tatay Rani. Oh, meron na. Sabi nila, any moment, i-disqualify din ako, perpetual disqualification, dahil sitting city councilor ako. Grabe.